Mga boss, good morning. Repost ko to kasi sira yung pagkaka-record ko ng video na nakaraan. Huli ko nang na-review. Itong center spring, bola, tsaka clutch spring ng JBT. Itetest natin siya mga bossing kung okay. Kasi nagda-dragging yung gilid natin. Medyo mahina na yung center spring. 900 RPM. Ma-testing yung mas mataas. 1,200 yung ikakabit natin na JBT mga boss. Lahat to mga boss stock tong belt, clutch lining assembly, tsaka yung pulley natin. Kaya medyo malambot na siya, kaya subukan natin. Yan kasi yung umiipit doon, nagtutulak para maipit yung belt, para yung arangkada na primera walang dragging. Tapos yung mga bola natin, ito check natin, okay pa naman, wala pang damage. Ginagamit kong pang bukas lang dito sa panggilid ko mga boss, yung nabibili sa Shopee tsaka sa Lazada, yung Y-Tools. Kompleto naman yan, basta pan NMAX lang yung o-orderin nyo. Tapos tignan nyo lang yung mga review mga boss, pagka good yung seller, ayos yun, doon kayo bibili. Tapos baklas na tong assembly nya ng clutch lining mga boss, para ma-check yung dami ng grasa. Tapos may kinakalawang na parte dito, itong baba dito. Tapos nga pala, importante yan mga boss, lalo na yung may mga bagong NMAX. Huwag nyong papatira ng gasolina. Tapos itong mga quick drying CVT cleaner, papatamaan itong may mga rubber oil seal mga boss, kasi namamaga. Mamumroblema tayo dyan pagka napabayaan natin yan. Tapos yung nasa likod ng backplate nyan mga boss, may rubber din doon. Naglilik kagad yun pagka tinamaan siya ng matatapang na CVT cleaner, gasolina. Itong degreaser mga boss, yung pinakita ko kanina na yun, nabibili lang siya, hindi siya sobrang tapang. Maganda rin siya, nakakatanggal kagad ng grasa pagka yun yung ibinuga natin. Yun lang yung yung experience ko mga boss, i-share ko lang. Kasi tuwing gagamit ako ng matapang na quick drying na degreaser na gano'n, napapansin ko, ang bilis niya mag-leak. Mga 2 change oil mo pa lang, magugulat ka, meron na. Pero nung time na ginamit ko yung degreaser lang na hindi matapang, okay siya, matagal. Okay mga boss, balik na natin. Ilulubricant ulit natin, gagrasahan natin. 3 lock nga lang pala to mga boss, itong andito. Ngayon yung kada isang lock nya, merong housing yan meron siyang bahay. Pwede mong lagyan ng grasa din yung loob para maganda yung laro nya. Yung kinakabit ko na yan, 2 piraso yung yan, yung kada isang lock meron siyang pinakabahay. Ayun, tapos balik na lang natin, okay na. Tapos, ito nga pa lang sa clutch lining niya mga boss, itong pinaka guide na to, yung tinutukudan nitong kada isang na to, clutch lining. Nilulubricant din yan para maganda yung niya, yung laro niya. Hindi ko lang alam mga bossing kung ang ganyan din ginagawa ng iba, pero sa akin kasi yan yung nakasanayan ko. Okay naman siya pagka nilagyan mo ng grasa, pampadulas, ika nga. Tapos check nyo din yung damper mga boss kung okay pa. Medyo nayuyupi nga pala na unti mga boss, ipinipwesto lang din siya ng maayos para maganda yung palo niya. Dapat pare-parehas. Gabit na tayo ng spring mga bossing. Gamit lang kayo nung maliit na screw pag kinabit nyo mga boss. Tapos yung likod nung nung plais, paluin nyo lang pagka ayan, ganyan. Tapos yung lock nya, pagka itong cover nya na to mga boss, pag ibinalit nyan, balance lang din, silipin nyo lang din yung kabilaan likod nya pag tinutuktok nyo. Ganyan lang din yung ginagawa ko dyan. Madali lang yung lock nyan mga boss. Medyo pigain nyo lang ulit ng plais yan. Bago nyo ibalik siya, medyo pahigpitin nyo lang ulit siya kasi bumubuka yan kada binabaklas natin. Sa center spring naman mga boss, lapat nyo lang. Minsan kasi kalawat kanan yung ikot yan Tapos merong matalim doon sa may bandang babayan, yung pinakadulon-dulo nung spring. Lihain nyo na lang para hindi siya kumain ng bakal. Nakadalawang palit na nga pala ako ng spring mga boss, ganun ginagawa ko kasi parang smooth yung ikot niya. Umiikot lang naman yan bahagya. Hindi totoo nga pala yung umiikot ng masyadong maraming ikot yan. Yung ikot na ikot, hindi. Kalawat kanan lang ikot yan. Buka balik lang naman yan buka balik.
iikot siya ng kaliwa tsaka babalik siya sa kanan, parang ganun lang siya. Stock pa rin to mga boss, stock pa rin yung gamit natin. Tatry lang natin tong bola kung kakabi siya. 14 grams to mga boss yung timbang nga pala nitong JBT na bola na binili natin. Kapares din siya sa timbang nung stock. Tapos ito nga pala boss, papakita ko tong pinadegree ko na pinakalkal ko na pulley. Sa akin lang mga bossing, ang advice ko, kung ipapadegree mo yung stock na pulley mo, mas maganda siguro wag mo na ipadegree. Bumili ka na lang ng mga tawag nito, aftermarket na pulley, kasi yung presyo niyan, yung presyo ng pulley mo tsaka yung pampadegree mo parehas lang, kaya itabi mo na lang. Malakas kumain ng bola na pupudpud kagad, tsaka yung slider piece pagka pinakalkal. Tapos yan mga boss, yung sa special niya mga boss, yung may kain doon sa loob, yung may guhit, yun ang nasa tapat ng backplate oil seal. Tapos wag pagpapalitin yung dalawang washer niya. Yung washer niyan mga boss, mas makapal yung nasa loob, yung nasa tapat ng backplate niya. Tapos yung manipis dito na sa may sa may bandang labas. Tapos bago natin ibalik mga bossing, anting langis-langis lang pagka nakita nyo kulang pa. Tapos itong belt mga boss, yung arrow lang sundin natin dun sa may ikot ng niya. Sa ikot ng sigunyal niya, makikita nyo na may arrow niyan, madali lang yung madali lang masundan. Tapos balik na natin, ginabi na tayo sa hindi natin kasi na dire-diretso yung paggawa kanina, ginawa din tayo para matesting natin. Ang ginamit natin na belt dito mga boss, hindi yung BR8 na stock ng NMAX pagka kasi malakas yung spring mga boss, yung B65 yung stock ng Aerox. Kasi mentras malakas yung spring mga boss, pagka mahigsi yung belt, mahaba kasi yung B65 pag mahigsi yung belt, minsan nasubukan ko, umiipit siya, nagda-dragging na umus na. Okay, so road test na natin mga boss. Okay sa mga bossing, walang ka-dragging. Maganda yung sipa ng spring. Maganda yung spring, sakto din yung clutch spring nga, yung center spring, ayos.